Hello everyone, tayo ay nandito sa Step 4, Flow Meter and Treatment System Information ng Discharge Permit Application. At ito ay pagpapatuloy doon sa Steps 1 to 3. So kung kayo ay nakarating na dito sa Step 4, hihingan kayo ng Flow Meter Information at saka Information on the Wastewater Treatment System. So dito sa location, hihingan kayo dito ng information about saan nakalagay ang ating mga metro. Metro po ito kung saan nagme-measure tayo ng tubig na lilinisin sa ating treatment facility, or metro ito para ma-record mo ano yung volume na lalabas sa ating treatment system. So meron tayong influent, meron tayong effluent, meron tayong both influent and effluent, saka total facility effluent, and then none. So obvious naman kung meron kayong septic tank, oil ingress interceptor na wala naman tayong measuring device, you can indicate none. At dito sa method used, pwede nating indicate naman dito ang not applicable. So sa mga merong flow measuring device, ma-determine nyo naman kung nasaan yung location, whether sa influent, ibig sabihin pagpasok ng tubig sa ating treatment facility, na record na siya sa influent side. Or sa iba, yung effluent naman, sa effluent side, bago i-discharge to the environment, na record na rin siya ng measuring device. Or yung ating both meron sa unahan, bago pumasok ang tubig sa treatment facility at bago lumabas. Ganon din yung total facility effluent, lalong-lalo kung multiple yung treatment facilities. And then dito sa atin, medyo common yung effluent side. At sa method used, dito tayo medyo may mga pilian din, at common naman yung direct reading dahil yung mga metro natin may mga numero yan dyan na pwede nating basahin. So, direct reading. So, lalo-lalo sa mga small flow rate, nasa mga tubo, tapos lalagyan ng metro. Pero pagka mga high volume na, high flow rate, hindi na kaya ng mga metro-metro. Kaya mayroong mga partial flume, rectangular wear, triangular wear, venturi meter, at iba pa. But basically, nasa direct reading kasi. Parang pagre-read ng tubig, no? Yung metro ng tubig, direct reading. So, ganyan halos ang makikita mong mga measuring device, nare-read na lang siya. Hindi gaya ng ibang measuring device or method na kinukompute pa. Okay, so dito naman sa baba, the information on the wastewater treatment system. Dito, tatanungin tayo, water treatment system existing? Siyempre, ang sagot ng bawat isa ay yes. Tapos dito, we can indicate the design capacity. Kung meron kayong septic tank, ano ang total capacity nito? Usually naman sa isang standard na septic tank, kaya magkaroon ng retention, mag-accommodate at least isang araw, 24 hours. So, kukunin mo yung dimension ng septic tank mo, length, width, height, para malaman mo yung design capacity. At ilalagay mo yan dito sa, let's say, meron kang haba na 6 meter, may width ka na 3 meter, and then may lalim ka na 2 meter. So, pag tinignan mo, 6 times 3 times 2, nasa 36 cubic meter ka. Yan na yung isang septic tank mo, kung marami pa. Sa mga treatment system, mga treatment facility, bago yung treatment facility, meron siyang holding tank, meron siyang equalization tank. Kumbaga lahat mo ng tubig doon pupunta. And then, pag na-reach niya yung ganitong level, highest level, gagana na ang motor para
higupin yung tubig, papasok sa treatment system para linisin, and then eventually lalabas na. So, kailangan mo lang malaman yung capacity din nung holding tank or no, yung equalization tank. Ganun din, length times width times height. Ano po? So, halimbawa, meron kang 300 cubic meter capacity. Then the value of capital investment in the wastewater treatment plant. Ang setting talaga dito ay doon sa mga facilities na may mga wastewater treatment facility or plant. Ang tanong kung magkano ang kapital. Let's say 5 million. O kung septic tank lang gamit nyo, oil ingress interceptor, lalagay mo lang din dyan. Let's say 150,000, 350,000 yung capital investment. Then dito sa baba, meron tayo ditong primary treatment system, secondary treatment system, chemical treatment system. When you click yes, makikita mo dito sa baba, yung month primary system is installed. Let's say na-install mo yung treatment facility mo ng February 2025. And then dito, meron tayong composition ng sinasabing primary treatment system. Meron ka bang screening? I-check mo na lang ngayon yan dyan. Meron ka bang equalization, grit removal, oil water separation, sedimentation, and then if others specify. Halimbawa yung ating closed septic tank. Yun. So, kung wala ka naman itong mga screening, equalization, grit removal, oil water separation, sedimentation, dahil septic tank lang naman gamit nyo, lagay mo dito sa if others. And then that's it. Tapos na yung secondary treatment system mo, saka chemical treatment. You can now proceed with step number 5. Pero sa iba na merong treatment facility, kailangan nyo i-determine meron ba akong screening. So, kung meron, click mo lang yung screening. May equalization tank ba ako? May grit removal para sa mga sand, silt, gravel. May oil water separation. May sedimentation pa. Kumbaga, complete yung primary treatment. Kung lahat yan available sa yung treatment operation, then click nyo lang yan. Then dito, sunod pa, kadalasan pag may primary, may secondary treatment then you say yes and then indicate mo rito yung same na buwan at taon. Then dito, may composition naman ang secondary treatment gaya ng activated sludge. So any of these, kasi minsan isang model lang like single batch reaction or anaerobic digestion, oxidation or stabilization pond, trickling filtration, or rotating biological contactor. If others, lagay mo dito. Bibira yung two or more dito na composition. Very common nga sa lahat yung single batch reaction. At binibigyan ngayon ng pagkakataon din na i-improve. Pwede mong dagdagan ng process. So, pwede mo ditong lagyan ng, let's say, advanced oxidation process. Yung bagang kung nagkaroon man ng additional, kung meron. Ano po? Kung wala, edi hanggang dyan nga lang sa na-select mong yan. So, check nyo lang yung drawing plans nyo. Check with your engineer kung ano yung secondary treatment system meron kayo. At na usually yun, napipili nyo naman yan dito. At kung hindi nyo mapipili, dito tayo maglagay sa if others. Now, kapag may primary, may secondary, lagi may chemical treatment. Unless wala. So, stay ka na dyan sa no. Meron ka na ngayon ditong primary treatment system, secondary treatment system. Click ka na ng proceed para lipat ka na ng sunod na step kung wala ka ng chemical treatment. Pero tingnan mo din, when you click yes, you indicate the month stalled and then yung year. O tingnan mo kung meron na composition like for odor removal or adsorption
for disinfection of our wastewater to remove our pathogenic organism. Yung ating mga solid, kailangan pang lagyan ng chemicals para lumaki and then magsettle sa ilalim. So meron tayong flocculation or coagulation. And then pH adjustment na yung ating tubig na i-discharge dapat pasok sa pH standard ng DNR. At kung meron ka pang ibang chemical treatment, dito mo ilalagay if others. Samantalang may mga complex wastewater treatment system, kaya ang iba, kumpleto, may adsorption for odor removal, disinfection, flocculation. Okay lang yan kung lahat yan may check. At kung may dadagdag ka pa. So, kung kumpleto ang iyong treatment system, primary, secondary treatment, and then chemical system, iba pa nga, meron pa nga tertiary treatment. So, gumagamit ng mga reverse osmosis, ultrafiltration, dahil nga kailangan nilang gamitin ulit yung tubig. So, this is your step number 4, the flow meter and treatment system information. Check nyo yung capacity ng ating wastewater treatment system and make sure na based or according yan sa inyong drawing plan. Dahil pagdating nyo ng step number 6, titingnan nila yung drawing plan ng iyong wastewater treatment system. Tumutugba ba ang capacity in cubic meter, saka yung mga composition. Kumbaga, septic tank lang naman pala ipapakita mong drawing sa step number 6, nakarating ka pa dito sa chemical treatment or secondary treatment, dapat pala hanggang primary treatment system ka lang. Okay? So, i-double check, i-review dahil hindi naman maaaring hindi consistent yung ating information sa ating mga documents na isasubmit sa step number 6. So, this is your step 4, flow meter and treatment system information. At if you think na nakatulong sa inyo ang video na ito, please like this video, please share this video. And you are also encouraged to ask questions. Thank you very much, everyone, and God bless us all.